Hinihiwalayan ka na ba? Ito ang dapat mong gagawin. Okay, ito ha. Lalong-lalo na sa mga nasa sitwasyon na kinakalasan na, niloloko, or hinihiwalayan na. Ito po ha, napakasakit din ito na inatrasan na kayo is lalong-lalo na kapag hindi ka handa. Pabigla-bigla na lang na kinausap ka ng partner mo na, babe, pasensya na, hindi kita mahal, atras na ako, tapusin na natin to, palagi na lang naman tayo nag-aaway or what, kung ano man yung mga rason niya dyan. Ito ha, yung iba kasi is namimilit pa or pinipigilan pa yung partner na, babe, wag mo namang gawin sa akin to, gawin ko yung lahat para sa'yo, susundin ko lahat ng gusto mo, ganito ganyan. Naku po, diba? Binababa mo lang yung sarili mo na mas lalo talagang aatras or bababa din yung pagtingin niya sa'yo. Kasi the more na inatrasan ka is the more mo rin na binababa palalo ang iyong sarili. Kaya yung pagtingin niya sa'yo is mababa na rin, na mas lalo din siyang makakaramdam ng mas malakas. See? So yung iba nga dyan is humahangad pa na, Kuya Kiko. So ano ngayon yung gagawin natin kapag kinakalasan na tayo ng partner? Pwede pa bang kausapin? Pwede pa ba siyang or pwede rin sabihin ko sa kanya na, sige, kung yan ang gusto mo, edi maghiwalay na tayo. Ito ha, kung gusto mo talaga na masaktan din siya at saka para makonsensya, mas mainam po utol na umatras kayo na hindi na kailangan magpaalam. Kapag niyayaya na kayo ng partner ninyo na maghiwalay or magkahiwalayan, huwag ka pong pumayag, okay? Hindi ko ibig sabihin na sasabihin mo sa kanya na, hindi, wag, kundi wala ka lang munang sasabihin. Okay? Diba? Keep quiet ka muna. Pero yung hindi niya alam is yung sa utak mo ay tinatanggap mo na. Okay? Mas okay po ito na pamamaraan. Yung tipong akala niya is hindi ka pumapayag. Pero ito pala, sa oras na makakuha ka na ng buwelo, and then like for example, umalis siya, siguro alam nyo na yung ibig kong sabihin or yung gagawin natin. Sa oras ng pag-alis niya is dito mo na siya bubulagain. Na sa oras din nang siya ay bumalik is magugulat siya na wala ka na. Like for example, kung hindi man kayo nagsasama sa isang bubong, halimbawa magkalayo kayo, LDR, Kuya Kiko, anong gagawin ko? Ito kahit hindi ka man nagsalita, is sigurado kakamustahin ka pa niyan. Kinabukasan, after 2 days, after a week, kakamustahin ka pa neto, pero yung hindi niya alam is wala ka na rin pala. Kumbaga pa ay nagparaya ka ng walang pasabi. Lagi ninyong tandaan utol ha, yung tao po na umaatras or yayaya ng hiwalayan is yan po yung makokonsensya. Hindi yung iniwan, hindi yung hiniwalayan, kundi yung taong nagyaya. Mas mainam po to na siya yung nagyaya kaysa ikaw. Para hindi ka makaramdam ng konsensya. So kasalanan niya yun. Siya yung nagyaya siya yung namilit na maghiwalay na kayo. So ito ngayon, binigay mo lang. Pero hindi ka na nga nagsalita na, sige, kung yan ang gusto mo, di maghiwalay. Kasi kung minsan meron pang ganyan nagtatakutan. O sige, maghiwalay kung maghiwalay. Kung ayaw mo na sa akin, edi sige, ayaw ko na rin sa'yo. May mga ganyanan pa. Pero kinabukasan, nagsasama pa rin naman. Andiyan pa. Hindi pa umaalis. So, if I were you utol, ang gagawin po ninyo, yun na nga, kapag niyayaya ka ng partner mo, na umayaw na siya sa'yo, na maghihiwalay na kayo, keep quiet ka lang. And then, bubulagain mo siya. Na wala ka na nga pala talaga. Na tinanggap mo rin ng patahimik, na tinanggap mo rin na wala nang maraming salita. Yes, mas masakit po ito. Na dito siya makakonsensya talaga na, uy, hindi man lang siya nagsalita, hindi niya man lang ako inaway, hindi niya man lang ipinagpilit din. Hindi niya ipinaglaban. Yes, so talagang masusupalpal pa yung pride ng lalaki or ng partner mo na naghihiwalay or gustong kumala sa'yo. So again, ulitin ko utol yung tao po na nagyayaya ng hiwalayan is yan po yung makokonsensya. So wala ka pong kasalanan dito. Sinunod mo lang yung sinabi niya ng patahimik, ng bilang mabait, na yun na nga,
na bilang masunurin. Tiyak mga utol, darating po talaga yung araw na siya itong manghahagilap sa'yo dahil sa konsensya. So if I were you, ikaw na dapat itong tao na hindi na ma-reach. Yes, cannot be rich. Okay? So yun na po mga utol. Maraming salamat. So ingat kayo. Sana marami kayong natutunan sa video na ito. And then, sa gusto pang mag-level up ng buhay ninyo, lalong-lalo na mabigyan or madagdagan yung kaalaman ninyo, lalong-lalo na sa larangan talaga ng pag-iibigan, is i-click nyo na yung red button dyan, follow or subscribe. Okay? So yun lang po. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Ayoko na rin magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko.